يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا الله فإن التقوى سبيل النجاة. اتقوا الله فإن الله مع المتقين. Ang lahat ng pagpupuri at pagdadakila para lamang sa nag-iisang tagapaglikha, si Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin siya. Sa Kanya lamang tayo humingi ng tulong at humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Magpakupok tayo sa Kanya mula sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawain. Tunay na sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw sa Kanya, at kung sino man ang hayaan niyang maligaw ay walang makapaggagabay sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah, at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Kanyang huling sugo at tagapaglingkod. Nawa pagpapala at kapayapaan ay mapasa Kanya, sa Kanyang mga kamag-anak, kasamahan, at lahat ng tao na tatahak sa landas at pamamaraan ni Propeta Muhammad hanggang sa araw ng paghukom. Matakot tayo kay Allah ng tunay at tamang pagtatakot sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng Kanyang mga ipinag-utos at paglayo mula sa lahat ng Kanyang mga ipinagbabawal. Matakot tayo kay Allah na Siyang hinihilingan natin na pagiging matibay o pagpapatibay ng relasyon ng mga kaanak. Matakot tayo kay Allah na Siyang nakakaalam ng lahat ng ating mga ginagawa. Mga kapatid sa Islam, tunay na ang relihiyong ito ay ang relihiyon ng pagpapakabuti. Pagpapakabuti sa lahat ng bagay at ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kinakailangan mula sa ating lahat, dahil sino man ang matakot kay Allah ay gagabayan siya ni Allah, poprotektahan siya at gagabayan sa lahat ng mga bagay na makabubuti sa kanyang pananampalataya at sa kanyang buhay dito sa mundo. At ang pagkatakot kay Allah ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga ipinagutos. At ito at ang pagsagawa sa lahat ng kanyang mga ipinagutos mula sa kanyang gabay na kasama ang paghahangad ng gantimpala na magmumula sa Kanya at ang paglayo sa lahat ng kanyang mga ipinagbabawal mula sa gabay na nagmumula sa Kanya, at takot sa Kanyang napakatinding kaparusahan. Ang pananampalataya ng Islam ay ang pagiging mabuti, ang pagpapakabuti sa lahat ng bagay. Sinabi ni Allah sa napakaraming talata sa Quran, kabilang dito, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. At pagbutihin ninyo, magpakabuti kayo. Tunay na si Allah
mahal niya silang mga nagpapakabuti. Sinabi niya, wa inna Allah lama'al muhsinin. Ang tunay na si Allah ay kasama nilang mga nagpapakabuti. Sinabi rin niya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Tunay na ang awa ni Allah ay malapit sa mga nagpapakabuti. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. At ang kapalit ba, katumbas ng pagiging mabuti ay ang kabutihan din. Napakaraming talata sa banal na Quran at tumatalakay sa pagiging mabuti at pagpapakabuti. At ang lahat ng ito ay may isa sa katuparan lamang kapag tayo ay nagpakabuti sa harapan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagpakabuti sa ating pag-aalay ng pagsamba sa ating tagapaglikha. At ang pagpapakabuti at pagiging mabuti sa ating pakikitungo sa mga likha, sa mga likha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagiging mabuti kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa ating pag-aalay ng ating mga pagsamba sa Kanya, ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ito sa pinakatama at wastong pamamaraan, sa pinakamahusay at pinakamabuting kalagayan. Tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpapaliwanag sa atin, hindi sa kahulugan ng pagpapakabuti at pagiging mabuti at ang katotohanan hindi dito. Sinabi niya tungkol sa ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sinabi niya na ang ihsan ay ang sambahin mo si Allah na para bagang nakikita mo siya. At kung hindi mo siya nakikita, tunay na nakikita ka niya. At para marating natin yung antas ng pananampalataya na ito, o antas ng pagpapakabuti at pagiging mabuti sa pagsamba natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kinakailangan natin na pagsumikapan at labanan ang ating mga sarili at ang pagtataglay ng pagtitiis sa lahat ng uri ng pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi niya, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. At sila ng mga nagsikap, nagdugay para sa amin. Gagabayan namin sila tungo sa aming landas at tunay na si Allah ay kasama nilang mga nagpapakabuti. At ang pagpapakabuti, mga kapatid, sa Islam na itinakda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa lahat ng bagay na nararapat na isa buhay at isa katuparan ng isang mananampalataya, ito ay kinakailangan niya ipamalas at ibigay kahit mismo sa kanyang sarili. Kaya nararapat sa isang tao na bigyan niya ng konsiderasyon ang pagiging mabuti niya sa kanyang sarili. Ilan ang nakikita natin sa mga kapatid natin at iba pa mga nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila ay nagiging mapagmalabis at mapag-abuso sa kanilang mga sarili. Pinakikitunguhan nila ang kanilang mga sarili na masamang pakikitungo. At ang paggawa ng bagay na ito ay paglabas sa kahulugan ng pagiging mabuti sa kabuuan ito. Sinabi ng Allah, in ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. At kung kayo ay magpapakabuti, nagpapakabuti kayo para sa inyong sarili. At kung kayo ay magpapakasama, magpapakasama kayo para dito. Dahil dito, mga kapatid sa Islam, ang isang Muslim nararapat sa kanya sa buhay na ito sa mundo upang may sa katuparan niya at pagpapakabuti at pagiging mabuti niya sa kanyang sarili at ang awa na nararapat niyang ibigay at
at ang mabuting pakitungo niya sa kanyang sarili ay ang paglayo. Ang ilayo niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga pagkakataon, lugar, oras at panahon na kung saan matatamo niya ang galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pamamagitan nito, nagiging mabuti siya sa kanyang sarili. Kaya dapat iniisip niya palagi sa lahat ng oras at pagkataon kung siya ba ay nasa kalagayan na makapaglalapit sa kanya sa pagsunod o nasa kalagayan na makapaglalapit sa kanya sa pagsuway. Kaya naman ang paggawa ng mga pagsuway kaya Allah subhanahu wa ta'ala, paggawa ng kanyang mga ipinagbabawal at mga kasalanan na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang paglapit sa mga gawain na ito ay maghahatid sa isang tao sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at galit ng kanyang Panginoon. Kaya ang paglayo dito ay kabilang sa pagpapakabuti at pagiging mabuti natin sa ating mga sarili. Katulad ito na pagbibigay natin sa ating mga sarili ng mga bagay na kung saan nasusuway natin si Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng paninigarilyo, ang pagdodroga, pagpunta sa mga lugar kung saan naroon na ang puot at sumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, at huwag ninyong itapon ang inyong sarili sa kasiraan. At sa paggawa natin ng mga ipinagbabawal na to, patuloy na paggawa natin ng mga ipinagbabawal na to, walang duda na inilalagay natin ang ating sarili sa kapahamakan. Sa ganitong kaparaanan, hindi tayo nagiging mabuti sa ating mga sarili. Hindi natin inilalapit ang ating sarili sa kabutihan. Bagkus inilalayo natin ito mula sa awa ni Allah sa pamamagitan ng pag-abuso natin, pagmamalapis natin sa ating mga sarili. Ganyan din naman mga kapatid sa Islam, ang pagiging mabuti at pagpapakabuti, kabilang dito ay ang pagiging mabuti natin o ang pagpapakabuti natin sa oras at mga panahon ng pagsubok. Na kung saan ang mga pagsubok na ito ay normal na dumarating sa buhay ng isang Muslim. At ito ay maaaring nangyari sa pamamagitan ng pagkawala ng mahal sa buhay, pagkawala ng anumang bagay na kinakailangan natin, yung mga bagay na hinahangad natin, nawawala sa mga kamay natin, at ang mga kalamidad na dumarating din sa ating mga buhay. At ang pagiging mabuti sa mga pagkakataon ito ay sa pamamagitan ng pagtataglay ng pagtitiis. At dapat malaman na isang Muslim na sa mga ganitong pagkakataon, ang pinakamabuting magagawa niya ay ang magtiis at isuko ang kanyang sarili sa kagustuhan ng nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kahit sa mga ganitong pagkakataon, siya ay nakararamdam ng kaginhawaan sa harap ng mga pagsubok, dahil malinaw sa kanya na ito ay kabilang sa mga itinakda na pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya, hindi para sa panghinaan, kundi para siya ay pagtibayin ng palaksin. وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Sinabi ni Allah, at hindi dumadapo ang aliman sa mga kalamidad o pagsubok maliban na ito ay itinakda ng Allah. Ngunit, hanggang natin, kasunod ng ayaw niyo.
At kung sino man ang nananampalataya kay Allah, yahdi qalbah, gagabayan ni Allah ang kanyang puso. Kaya sa harapan ng pagsubok na to, nagiging magaan para sa kanya. Sa kabila ng napakasamang pananaw ng isang hindi nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa saklap ng sinapit nila, ngunit para sa isang mananampalataya, ito ay gumagaan dahil sa kanyang pananampalataya kay Allah, at si Allah mismo ang nagpapagaan ito para sa kanya sa pamamagitan ng paggabay sa kanyang puso. Kabilang din sa pagiging mabuti at pagpapakabuti ay ang mabuting pakikitungo sa ating mga magulang at sa ating mga kamag-anak. Sinabi ni Allah, وَبِالْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. At sa inyong mga magulang, kayo ay maging mga mabuti. Sa inyong mga kamag-anak, sa mga ulila, mga mahihirap, mga kapitbahay na kamag-anak, at mga kapitbahay na hindi kamag-anak, at ang kanilang mga kamag-anak, at ang mga naputol sa kanilang paglalakbay, at kung ano man ang pag-aari ng inyong mga kanang kamay. Ang pagiging mabuti, mga kapatid sa Islam, na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa lahat ng bagay, ay sakop maging ang pagiging mabuti natin sa mga hayop at iba pang mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito, at ang pagiging mabuti sa mga hayop ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang karapatan bilang mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kahit sa oras na sila ay kakakain, tayo ay inutusan na maging mabuti sa kanila. Kaya nga sa isang hadith sa paraan kung paano natin kinakatay ang mga hayop, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patalasin natin ang ating mga kutsilyo at pag-aanin sa ating mga kinakatay. Kaya nga mga kapatid sa Islam, nararapat sa isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na bantayan niya para may sa katuparan niya ang pagiging mabuti at magpapakabuti niya sa lahat ng bagay. Ang bantayan niya ang lahat ng lumalabas sa kanyang mga bibig mula sa mga pananalita, mula sa lahat ng kanyang mga gawain. Bantayan niya ang kanyang mga gawain, ang mga intensyon at mga layunin sa lahat ng oras at pagkakataon, na ang tanging hangad natin ay ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala upang siya ay malugod sa atin at matuwa, nang sa gayon ay ibigay niya sa atin ang kanyang awa at gabay. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang mga pinakamaganda at pinakamabubuting pangalan na ibilang tayo sa mga tao na pinagbubuti nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, sa lahat ng kanilang mga gawain at pananalita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد, matakot tayong lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala at bantayan natin ang ating mga sarili. Pagbabantay tulad ng isang nalalaman niya na siya ay nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala saan man siya naroon.
at anuman ang kanyang kalagayan. Patuloy nating labanan ang ating mga sarili sa mga masamang ibinubulong nito at sa mga paghahangad, pagnanasa at pagnanais na maaaring mag-uhulog sa atin sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nararapat sa atin bilang mga tao na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na may sapat na kaisipan na paglabanan natin ang ating sarili nang sa gayon ay maisakatuparan natin ang ihsan, ang pagpapakabuti at ang pagiging mabuti, lalo higit sa kung paano natin sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala at sa ating mga pakikitungo sa lahat ng kanyang mga likha, na ang tanging hangad natin ay ang awa na nagmumula sa kanya at ang gantimpala na inilaan niya sa mga taong pagbubutihan nila ang kanilang mga sarili. Tunay na si Allah ay ang pinakamapagbigay at hindi niya binabali ang kanyang mga pangako. At ang isang taong nag-iisip ay ang siya na binabantayan niya ang kanyang sarili at gumagawa siya bilang paghahanda sa kung ano ang naghihintay pagkatapos ng kamatayan, sa buhay sa kabila. At ang isang tao na walang nakayahan, ang isang taong inutil, ay ang siya na sinusunod niya yung tawag ng kanyang laman, yung tawag ng kanyang sarili, at pagkatapos nun maghahangad siya ng kapatawaran o ng awa mula kay Allah. Yun ang isang taong inutil. At dapat malaman natin, mga kapatid sa Islam, na ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya, ay hindi sa pamamagitan lamang ng salita. Hindi sa pamamagitan ng salita, lalong hindi sa pamamagitan nung nangangarap ka lamang, na naghahangad ka na ikaw o inaangkin mo sa sarili mo na ikaw ay kabilang sa mga taong nagtataglay ng tunay na pananampalataya sa kanyang puso. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay ang tumagos at pumasok sa puso ng isang tao. At yun ay mapapatunayan sa pamamagitan ng kanyang mga gawain. Ang tunay na pananampalataya ay yung pumasok at tumagos sa puso ng isang tao at nakikita mo sa kanyang mga gawain. Kaya dapat maintindihan at maunawaan natin, mga kapatid sa Islam, na ang tunay na pananampalataya ay kaakibat at kasama ng paggawa sa mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa mga obligado, mula sa sala hanggang sa pagpulot ng anumang bagay na maaaring makasagabal at makapanakit, mula sa pinakamalaking uri ng pagsunod hanggang sa pinakamaliit nito. Ito ang magpapatunay kung ang pananampalataya na iyong inaangkin ay totoo na pumasok sa iyong puso. At dapat malaman at maunawaan natin at paniwalaan na ang pinakamabuting pananalita ay ang salita ni Allah. At ang pinakamabuting gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamasama sa lahat ng gawain ay ang pagbabago sa reliyon. At ang lahat ng pagbabago sa reliyon ay kaligawan, at ang lahat ng kaligawan ay maghahatid tungo sa impyerno. Wa'alamu rahimakumullah anna Allah amarna bis-salati was-salami 'ala an-nabi. وقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والميتين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع